Magandang umaga po sa kanilang lahat. At nitong nakaraang linggo, ang ating pong naging baksa ay about original Christianity. At napag-usapan natin na itong mga Kristiyano, itong mga disipulo ng Panginoon Kristo ay tinawag ng mga Kristiyano sa Antioch. At ating napag-usapan last week, na ang tunay na Kristiyano ay nagpapatuloy na matibay sa salita ng Diyos. At hindi po sila yung uri ng mga Kristiyano na sila po ay nagpaplano, nag-iisip kung ano yung mas mabuting gawin sa gawain ng Diyos, bagkus ay sinusunod nila ang salita ng Diyos. At ngayong umaga ay nais ko kayong dalhin sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, 1 John chapter 1, and verse number 4. At sa umaga ito ay ibig kong ating pag-usapan itong tungkol sa pagiging isang mananampalataya. Sapagkat last week ay ating pinag-usapan yung original Christianity, inisip ko na ito po'y sundan natin ng ganitong paksa about the believer. And let me remind you, ang isang tao ay mananampalataya sapagkat siya naniniwala sa tinatawag na inspiration of the Scriptures. At ito rin po yung isang katawagan sa mga tagasunod ni Kristo sa aklat ng mga gawa. Tinawag silang believer, na ibig sabihin ay he believes in the inspiration of the Scriptures. And also, he believes in the sufficiency of the Scriptures. Pag sinabing ikaw ay believer, ikaw ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos at ito ay sapat, sufficient. Wala nang ibang aklat ka na paghahanguan mo ng iyong pinananampalatayanan, kundi ang Biblia. Ito ay sapat sa iyo at naniniwala ka na ang Bibliang ito ay nagtuturo sa iyo ng tamang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Now, in 1 John chapter 1, verse number 4, 1 John chapter 1, verse number 4, kaya nga ngayong umaga ay ating pag-usapan itong mensaheng pinamagatang a genuine believer. A genuine believer. Now, the book of 1 John, makikita nyo, ito po isinulat upang magbigay po sa atin ng tinatawag na katiyakan na tama ang iyong pananampalataya at katiyakan na ikaw ay ligtas. In 1 John chapter 1, verse number 4, makikita po ninyo dito na ang layunin ng pagkasulat ng aklat ng unang Juan. Ano ba ang layunin nito? 1 John 1:4, and these things write we unto you. Sino yung you? Ito yung mga believers ng Panginoon Kristo. Bakit ito sinulat? That your joy may be what? Full. Alright? Ito yung nasulat upang maging lubos ang iyong kagalakan.
that your joy may be full. Now, ano ba ang fullness ng joy? Hindi po ito yung sapagkat meron ka nito o meron ka nun. Ha? Ang fullness ng joy ay meron ng isang tao sapagkat meron siyang katiyakan ng kanyang kalangitan. In chapter 5, verse number 11 to number 13, chapter 5, verse number 11, and this is the record. Ito yun. Ito yung isinulat na para sa'yo. This is the record that God had given to us eternal life. And this life is in His Son. He that had the Son had life. Yung merong anak, yung tumanggap dun sa anak, ay merong buhay. And he that hath not the Son of God hath not life. In verse number 13, these things have I written unto you. These things have I written unto you. Ito po yun. Ang mga bagay nito ay isinulat ko sa inyo. That believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaya lagi kong sinasabi, sa mga bagong Kristiyano, na sa mga bagong mananampalataya, read the book of 1 John. Read the book of 1 John. Upang inyong malaman na meron kayong buhay na wala hanggan. Yes, ang book of 1 John ay sinulat sa mga nanampalataya. Sa mga mananampalataya. At dito rin sa book of 1 John, ito po yung nasulat upang magbigay din po ito ng tinatawag na ano bang mga palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Paano mo malalaman na itong taong ito ay talagang nanampalataya? Ano ang sukatan? Okay? Kaya nga itong first John, ito po yung nagbigay ng mga palatandaan ng tunay na mananampalataya. Paano mo masasabi? Ano ang basihan? Anong mga palatandaan? Now, chapter 2, verse 3 to number 4. Ang isang tao, kapag tunay po siyang nanampalataya kay Kristo, in chapter 2, verse 3 to number 4, makikita mo na siya po mayroon tinatawag na desire to walk in obedience to God. Meron siyang desire, meron siyang pagnanais na sumunod sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Chapter 2, verse 2 to number 4. 1 John chapter 2, verse 3, and hereby we do know that we know Him. At dito ay nalalaman natin na siya ngay nakikilala natin if we keep His commandment. He that saith, I know Him, yung nagsasabing nakikilala niya ang Panginoon, pero hindi naman niya tinutupad ang kanyang mga utos, ay isang sinungaling at wala siya sa katotohanan. Now, ito ang isang genuine believer. Ito yung isang palatandaan ng tunay na mananampalataya. Meron siyang desire to walk in obedience to God. Meron siyang desire to walk in obedience to God. The saved person will experience a joy in their heart. Masaya siya na tanggapin yung mga commandment ng Panginoon.
Kaya nga, binigit sa chapter 12, verse number 3, ang mga commandment ng Diyos ay hindi mabigat. But I pleasure and a delight sa isang taong talagang tumanggap sa Panginoong Jesucristo. If you remember sa book of Psalm chapter 1, verse number 2 to number 3, ang sabi ng Biblia, but his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kasiyahan ay nasa mga kautusan ng Panginoon. At sa kanyang mga kautusan, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Hindi mahirap sa kanyang sundin ang ipinapagawa ng Diyos. Hindi po burden sa kanya ang panalangin. Hindi po burden sa kanya ang magbasa ng Bible. Hindi po burden o parang pahirap sa kanya ang dumalo ng church. Bagkus natutuwa siya, nag-e-enjoy siya sa mga bagay ng Panginoon. Yes, a desire to walk in obedience to God. Gusto niyang madagdagan pa ng kaalaman sa Bible. Gusto niyang lumago pa sa pananampalataya. Meron siyang hangad na tumibay sa kanyang pagkakilala kay Kristo Jesus. Kagaya ngayon. Yes, nakakawarantin tayo. At ang ibang mga area ay talagang lockdown. Pero sapagkat lockdown ba, yung bang paglago mo kay Kristo, yung bang pagtibay mo sa pananampalataya, mala-lockdown din? Hihinto ka rin ba sa Bible? Hihinto ka rin ba sa pagsamba? Lockdown na rin ba yung tithes and offering mo? Sa isang tunay na mananampalataya, gumagawa siya ng paraan at naghahanap siya ng paraan para siya makapagpatuloy sa Panginoon. Bakit? Sapagkat meron siyang desire to walk in obedience to God. Hanap niya yung kalooban ng Diyos para po sa kanya. Kaya ang question ay, is there something within you? Meron ba sa iyo na pagkagusto at galak to do the will of God? Yes, maaaring hindi niya magawa perfectly yung kalooban ng Diyos. But let me remind you, but there is a pull within sa kanyang puso to make and to do the will of God. Ano man yung gusto ng Diyos para po sa kanya. Now, hindi po ito natural sa tao. Ang natural sa tao ay tanggihan ang Diyos. Taguan ng Diyos. Yan ang ginawa ni Adam and Eve nung sila ay magkasala. Nung dumating ang kasalanan, kaagad nagtago sila. Yan ang ginawa ni Achan, itinago niya. Yung mga dapat ay isurrender niyang nasamsam sa Jericho. Tumago sa Diyos. Okay. Pero hindi sa mga tunay na mananampalataya. Okay, there is a desire to walk in obedience to God. In Psalms chapter 40 and verse number 8, Psalms chapter 40 and number 8, number 8, I delight to do thy will. I delight to do thy will. Oh my God, yea, thy law is within my heart. Kaya sabi ko, sa isang tunay pong mananampalataya, there is a pull within. There is a pull within. Laging ang ibig niya ay gawin ang ipinapagawa ng Diyos. Sabi nga ni David, nais kong tumahan sa bahay ng Panginoon. I delight to do thy will. Nag-e-enjoy siya sa Panginoon. Masaya siya sa Panginoon.
Hindi na siya masaya sa mga dati niyang ginagawa. Ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Panginoon. Kaya sabi sa Biblia, at sa ganito, nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi naman tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Hindi totoo, hindi siya totoong believer. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Number 2, chapter 2 pa rin, 1 John 2 and verse number 9. Chapter 2 and verse number 9. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Pangalawang palatandaan ng isang tunay na nakakilala sa Panginoon, ng isang tunay na mananampalataya ay yung pag-ibig niya. Meron siyang pag-ibig sa kanyang kapatid sa Panginoon. Yes, genuine believer will always be marked by love for his fellow Christian. Pag-ibig sa kanyang kapwa mananampalataya. Kaya at ang isang tao na walang pag-ibig sa mga mananampalataya ay nagpapakita lamang na hindi siya tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung kinapopotan kayo ng sanlibutan, ay sapagkat hindi kayo taga-sanlibutan. Kung kayo ay taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan. Chapter 3, verse 17 to number 18. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Anong klaseng pag-ibig to na meron siya sa kapwa niya mananampalataya? Ito po yung pag-ibig na nakikita. Hindi ito sinasabi lang, kundi ito po'y ginagawa. Yes, pag-ibig sa kanyang kapatid sa Panginoon. Love for his brother in Christ. Number 3, chapter 3, verse 4 to number 10. 1 John 3, verse 4 hanggang number 10. Whosoever committed sin, transgressed also the law. For sin is the transgression of the law. And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. And notice verse number 8 to number 10. 8 to number 9. Oh, yes, 8 to number 10. He that committed sin is of the devil. For the devil sinneth from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested. Anong purpose ng Panginoong Hesus? Bakit siya naparito? Upang kanyang wasakin ang mga gawa ng diablo. Number 10. In this, the children of God are manifest. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Kita niyo po yun? Hayag ang anak ng Diyos at hayag din, makikilala mo rin ang anak ng diablo. Anong dahilan? Merong pagkakaiba sila.
Kaya ang ibig sabihin, ang isang palatandaan ng tunay na mananampalataya ay yung kanyang buhay. Kakaiba ang kanyang buhay. Genuine believers live a different life. Kakaiba yung buhay niya. Alright? Bakit? Sapagkat siya po'y binago ng Diyos. Siya po'y binago ng kapangyarihan ng Diyos. Yung hindi niya magawa sa kanyang sarili, Diyos ang siyang gumawa. Hindi siya kayang papagbaguhin ng anumang sistema ng sanlibutan, pero binago siya ng Diyos. Kaya nga ang sino mang nakay Kristo, siya'y bagong nilang. Yung mga dating bagay, lumipas na, ngayon, siya po'y bago na. Yes, genuine believers live a different life. Ano ibig sabihin? Bakit sinasabing dito nahahayag ang mga anak ng Diyos? Ano ibig sabihin? It means meron na siyang new family. Yes, it means you have a new family. Meron ka ng bagong pamilya. You are no longer a child of the devil. You are now a child of God. Maliwanag ang number 10, di ba? May mga anak ang Diyos, may mga anak din ang Diablo. John 8:44, sabi ng Panginoon Kristo sa mga religious group of people na inuusig siya, sabi niya, "Ye are of your father, the devil. Kayo ay sa inyong amang Diablo. Ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin." Hayag ang anak ng Diyos, hayag din ang anak ng Diablo. Alright? At dito ka nagsimula. But thank God, natagpuan ka ng Panginoong Kristo, nakilala mo siya, tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas. Kaya sabi ng John 1:12, okay, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mula nang siya tinanggap mo na iyong tagapagligtas, binigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid yung nanampalataya sa kanyang pangalan. Kaya nga, genuine believers live a different life. Anong palatandaan ng tunay na mananampalataya? Una, meron siyang pagnanais na lumakad at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang puso, meron siyang hangad na gawin yung tama. Ituwid yung kanyang buhay. Sa kanyang puso, meron siyang hangad na bigyang kasiyahan yung kanyang Panginoon. Hindi yung kanyang mga kabarkada. Hindi yung kanyang mga kasamahan. Kundi ang Diyos, ang kanyang unang hangaring bigyan ng kasiyahan sa kanyang buhay. Pangalawa, love for his brothers in Christ. Love for his brothers in Christ. Kita nyo, kapag mga nakaalam ka na meron kang kapatid sa Lord na nangangailangan, nakita mo. Gusto mong gumawa ng paraan. Gusto mong makatulong sa Kanya. Di ba? Hinahanap-hanap yung fellowship. Gusto mo silang makasama. Gusto mo silang makita. Dati nag-enjoy ka sa mga kabarkada mo. Ginagabi ka doon. Inuumaga ka na doon. Pero ngayon, ang hangad mo ay ang makapiling, makasama, maka-fellowship yung mga kapwa mo mananampalataya. Wala kang pagkapuot sa kanila.
Alright? Maaaring minsan nagkakatampuhan kayo, pero hindi ka para magtanim ng galit sa iyong kapatid sa Panginoon. Yes, love for his brothers in Christ. Number 3, different life. Different life. Iba na ang kanyang buhay. Iba na siya. Alright. Yes, they will sin. Nagkakasala pa rin. Nagkakasala pa rin. But there is a pull. Sabi ko kanina, there is a pull in their heart para itama yung mali. Alright? Itama yung mali. At lumayo, umalis na sa kasalanan. Kita mo, yung mga taong wala sa Panginoon, sa kabila ng crisis, sa kabila ng salot, di ba? Sa kabila ng coronavirus na ito, hindi pa rin mapigilan. Kahit patago, nagsasabong sila. Kahit patago, nagsusugal sila. Kahit patago at alam ng bawal, uhulihin, kakasuhan, naglalasing pa rin, nagiinom pa rin, nagpapalusot pa rin ng alak. May salot na sa Pilipinas, nagnanako pa rin, nandadaya pa rin. Nagsasyabo pa rin. Hindi mapigilan. Bakit? Kasi gawi na ngayon. Sabi nga ng Panginoon, kayo ay sa inyong amang diablo, at yung mga nais ng inyong ama, yon ang ibig nyong gawin. May relihiyon sila, pero kita mo, hindi sila nagawang baguhin. Anong dahilan? Sa bakit hindi relihiyon ang bumabago ng tao? Si Jesucristong Panginoon ang nagbabago ng tao. If any man be in Christ, he is a new creature. Hindi batas ang bumabago ng tao. Yung batas, pwede mo siyang pigilan, pero nagwawala pa rin yung kanyang kalooban. Pero pag kasi Kristo ang gumawa, yung power of God ang dumating sa kanyang buhay, magbabago siya. Magiging iba ang kanyang buhay. Number 4, 1 John 3, verse 24. 1 John 3, 24. Lahat halos tayo ay nagdaan sa buhay na yon ng bisyo. Hindi tayo nabago ng sino man, pero kita mo nung dumating si Jesus sa buhay natin, doon tayo nag-iba. Pinagtawan tayo, inusig tayo, pero wala sa atin yun. Diba? At talagang meron tayong testimony na Diyos ang siyang gumawa sa buhay natin. Number 4, 1 John 3 and 24. 1 John 3:24. And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us. Dito nalalaman natin na siya ngayon nasa atin by the Spirit which he hath given us. Dito nalalaman natin na tayo ay siya nasa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ika-4 na palatandaan ng isang tunay na mananampalataya ay ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanya. Yes, an inner evidence of the Spirit of God. An inner evidence of the Spirit of God. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay
ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Kanya. At dito nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Alright? At yung Holy Spirit na yan, ito po yung power. Ito yung kapangyarihan niya na dumating sa atin. Kaya nga, a genuine believer also have the inner evidence of the Spirit of God. Also in chapter 4, verse 13. Chapter 4, verse 13. Hereby know we that we dwell in Him. Dito nalalaman na tayo ay nasa Kanya at siya nasa atin because He hath given us of His Spirit. Last Sunday, yung lesson nyo, nabasa nyo yung 1 Corinthians 3.16, di ba? Ano sabi ng 1 Corinthians 3.16? Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Yes, His Spirit within our heart give us assurance that we are saved, that we belong to God. At ang Espiritu Santo, ang siyang nagbibigay sa atin ng confirmation na tayo ngay Kanyang anak. Yes, an inner evidence of the Spirit of God. Merong isang bahay sa Montserrat. Lumang bahay. At meron lamang dong pinatatao na isang lalaki. Napansin ng mga tao doon na yung tumataong lalaki, hindi na lumalabas, hindi nakikita. Madawala, yung pala namatay na, yung nagbabantay. Kaya, after that, yung bahay na yun, lagi nang napakadilim. Para ba nakakatakot? Ang dilim na, napakadumi. Pero isang gabi, pagdaan ko, maliwanag na. At sumunod na araw, hawa na. Natabos na yung mga damo. At talaga maliwanag na, maingay na. Ang dahilan, meron nang nakatira. Alam mo, ganoon din ang buhay ng isang tao. Nung araw, nasa kadiliman ka. Nung araw, madumi yung buhay mo. Sapagat walang nakatira sa'yo. Pero isang araw, nagliwanag ang iyong buhay. Luminis ang iyong buhay. Mula nang makilala mo ang Panginoon. Mula nang manampalataya ka sa Kanya. Ngayon, gusto mo nang itama yung mali? Gusto mo nang gawin yung mga ipinapagawa ng Panginoon? Yung po yung tinatawag na inner evidence. Sa kalooban mo, may katibayan na meron nang nakatira. Walang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon. An inner evidence of the Spirit of God. In Romans chapter 5 and verse number 5. Romans chapter 5 and verse number 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. The Holy Ghost which is given unto us. At ang Holy Spirit na yan, ang siyang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang bawat pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya, meron ka na ngayong desire sa mga bagay ng Diyos. Di ba? Meron ka ng gana, appetite. Alright? Sa Word of God, sa work of God, meron ka ng pag-ibig sa mga tao ng Diyos. Alam niyo po,
itong inner evidence na ito, hindi po ito yung isang bagay na pwedeng isang araw ay lumipas, mawala na sa iyo. Hindi po. Okay, babasahin ko. This will not be a passing thing, but it will endure throughout life because of the presence of the Spirit of God in your heart. Nakikita natin yan sa ating church. May mga anak ng Diyos na nawala, umalis, matagal mong hindi nakita, pero pagkalipas ng kung ilang taon, bumabalik siyang muli. Sapagkat hindi mo kayang patayin yung desire sa kanyang puso. Sapagkat mayroong Espiritu ng Diyos na tumatahan sa kanya. Kaya nga sabi ko lagi, di ba? Kung talagang ligtas, muli siyang babalik. Hindi siya makakatagpo ng tunay na kapahingahan ng kaluluwa hanggang hindi siya muling bumalik sa great shepherd of the sheep. Kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, there is a desire for the things of God sa kanya pong puso. Ulitin ko kapatid, this is not natural. This is not naturally within man. Hindi po ito natural sa tao. Alright? Pero ito po yung inilagay ng Diyos sa kanyang puso mula nang tanggapin niya si Kristo na kanya pong tagapagligtas. Kaya nga, ang isang tunay na mananampalataya, isa po sa palatandaan ay yung inner evidence of the Spirit of God sa kanya pong puso. May nakatira na sa kanya. May tumatahan na sa kanya. Alright? At yun ang nagbibigay sa kanya ng delight, pleasure sa mga bagay ng Diyos. Appetite, pagkagutom, pagkauhaw sa gawain ng Panginoon. At hindi siya mapapayapa hanggang hindi niya gawin at balikan yung gawain ng Panginoon. At yun ang dahilan din kung bakit naging iba na yung kanyang buhay. At yun din ang dahilan kung bakit mahal niya ang mga anak ng Diyos. At yun din ang dahilan kung bakit siya po'y nagnanasa, naghahangad na gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa kaniya. Kaya nga, members, Calvary, kung lahat ng mga bagay nito ay nasa iyo, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang glory and honor nasa Kanyang lahat. Sapagkat hinanap Kanya, natagpuan Kanya, at ngayon, gumagawa siya sa iyo. Alright? At kung sakali man na may struggle pa, pero alam mong ikaw ay ligtas na, ang mahalaga, may desire ka. Ang kailangan lang is what? Yung mga pagkukulang mo, yung mga pagkakamali mo, yung mga hindi tama pa sa buhay mo, nagagawa mo, ano ang kailangan? Confess it to God. In 1 John 1:9, if we confess our sins, kung atin namang ipapahayag ang ating mga kasalanan, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us in all our unrighteousness. And then, lumugo ka pa. Lumugo ka. Magpakalago ka sa pananampalataya. At matuto kang mag-surrender sa Panginoon. Nalangin tayo, Lord, aming Ama. Salamat po sa bagay ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mensahe. And I pray, my Lord, sa mga anak mong maaabot ng salita mong ito, patuloy mo silang baguhin,
palaguin, patibayin, at bigyan ng tagumpay bilang mananampalataya. Patuloy akong dumadalangin sa mga may karamdaman ang kanila pong kagalingan. At patuloy po akong dumadalangin, Lord, sa pag-iingin mo sa lahat ng members ng Calvary, sa Lumban, sa Santa Cruz, hanggang doon sa Calaba. Ingatan mo si Lord, maging mga nasa abroad at mga nasa ibang lugar. Ingatan mo si Lord hanggang makalagpas po itong salot na ito na ngayon po'y nasa sanlibutan. Mapagtagumpayin po ito namin, Panginoon. At mapagtagumpayin din po ito, Lord, ng aming pong gobyerno. Ito'y dalangin ko at ang revival ng mga mananampalataya sa buong sanlibutan ay patuloy kong hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.